What's up mga kalaptop, no? For today's video mga kalaptop is nandito tayo ngayon sa ating mini fish barracks. So, for today mga kalaptop is hindi tayo sa kanila ngayon. Kasi nagpakain ako sa kanila ng BBS and then, ayun, tapos na. So, yung pag-uusapan natin ngayon is yan, kita nyo naman sa title, no? Huwag kang mag-alaga ng isda kung wala kang mga ganito. So, ano ba yun? Ano ba yung kailangan dapat kapag mag-alaga ka ng isda? So, first, nun makalaptop is, syempre, isda. Yun naman yung first things first natin kasi hindi ka naman matatawag na nag-alaga ng isda kung wala kang isda. So, yun yung paunahing sa atin first na kailangan natin. So kung may isda ka, syempre may lalagyan ka sa isda mo. So consider na natin yung mga reef tub. So kung wala kang pambiling aquarium, pwede namang reef tub. Kung hindi ka makabili ng reef tub, is pwede naman yung mga plastic or yung mga tub na hindi na ginagamit sa inyo, or yung mga storage box, ganun. So, pwede ka rin bumili. So, yun na. Pangalawa na yun. So, yung pangatlo naman, kung yung isda mo is hindi na kailangan mag-oxygen, ayan. So, pwede din yung mga plants lang, yung mga aquatic plants, ganun. So, para may supply pa rin sila na oxygen and then instant pagkain na din yun sa mga isda natin, no, kung wala pang pambili na pagkain. Di ba? Pwede ba yun? So, kung gusto mo naman na maganda tingnan yung isda mo, syempre, bumili ka ng, ng oxygen para dagdag, na din yun, maganda tingnan. O, di ba? And then, yung, siguro pang-apat na yun, and then yung pang-lima naman is, yung filtration. O, maraming filtration system na kailangan mo bilhin. Kung yung isda mo naman, depende sa isda mo kung kailangan ng malaking filtration o yung sponge filter, gaya ng ginagamit ko dito, yung sponge filter, kasi yung mga isda ko naman is mga guppies, mga muli, so mga maliliit na isda lang. So yan lang yung kailangan nila para mabuhay sila, no. So, ang gapi naman is hindi naman yan sila maselan. Sa akin lang is nilagyan ko na lang ng oxygen kasi sayang yung yung mga supply ng oxygen na binili natin. So, ayun, pang-lima na yon, and last is siguro pagkain ng isda mo. So, marami tayong pagkain, mga kalaptop, mga pellets. Yung ginagamit ko dito is yung Koi King pellets. So, sa lahat na yun na isda, sa goldfish ko, sa koi, sa gapi, sa molly, and then sa mga fry natin kasi sanay na sila sa Koi King na pellets. And then yung ginagamit ko na dagdag protein sa kanila at mabilis silang lumaki, lalo na sa fry natin, yung BBS. So, recommend ko to. So, ubos na yung natin, yung BBS natin na ginagamit. Ito yung Fish Hub Kamanaba, no. So, marami pa tayong supply nito, mga kalaptop. So, naubos na yung first natin na ginamit. So, ito na siya kasi last na ngayong araw yung supply nito. So, ubos na siya. So, mga gustong bumili, no. So, i-search nyo lang to sa Shopee. Yung Fish Hub Kamanaba, marami siyang stock nito. So, ayun, yun siguro kasi sa before pa ako bumili ng BBS is wala talaga akong pambili nun kasi sobrang mahal, and then wala pa tayong malaking allowance, ganun. So, hindi pa tayo makabili ng yung mga ganito, mga BBS, yung mga dapat kailangan pa i-hatch, ganun. So, ngayon lang tayo nakabili nun kasi ngayon tayo nakabalik ng pag-iisda. And then yun din yung
experience siguro na mas mainam talaga kapag may BBS ka. So, ayun. Yun siguro mga laptop. So, consider mo i-consider mo ang yung mga kailangan ng isda mo, no? Yung pagkain, yung affordable na pagkain na hindi naman yan sa pagkain talaga mga kalaptop mag-base sa mo din sa pag-alaga mo, no? Kasi kapag hindi ka marunong mag-alaga ng isda, wala, tsugi pa rin yung isda mo. Kahit na mamahalin yung mga isda mo, lalo na yung gapi, mga imported na mga gapi, no? Nasa 1,000 plus yung mga ganon na mga gapi, and then hindi ka marunong mag-alaga, so wala pa rin. Useless yung lahat na sinasabi ko sa iyo. So, nakadepende pa rin yan sa bibilin mo na isda. Kung trip mo yung gapi, and then kung koi naman, kailangan mo talaga ng malakas na na oxygen and then filtration kasi mabilis silang dumumi. Ayan, malabo talaga yung tubig mo or yung ref tub mo kung wala kang filtration system gaya ng nandito sa akin, no? So, ayun mga laptop, yun lang siguro yung kailangan nyo kapag mag-iisda ka. And then, the rest naman yan is hindi ka pwedeng magtanong ng tanong sa mga may alagang isda kasi iba-iba tayo ng diskarte or yung strategy natin kung paano natin alagaan yung mga isda kasi yung itatanong mo sa ibang breeder is based din yan sa experience niya. So, kung magtanong ka doon and then ginawa mo yung sinasabi niya and then hindi naman pala okay sa'yo, so, yun, hindi pa rin yun, hindi pa rin yun sigurado, no? Or hindi yan reliable kasi based sa akin naman mga laptop is based on experience lang talaga yan. Kung ano yung experience mo noon is itatama mo na ngayon mga laptop. So, gaya nito is yan, okay na. Kung magtatanong kasi ako sa ibang breeder mga laptop is hindi tugma or hindi okay yung strategy niya kung okay sa kanya yung strategy, sa akin naman is hindi. So, mas mainam talaga na ka sa yung experience para mas maalagaan mo yung isda mo, no? So, yun lang siguro mga laptop. Salamat pala sa panood. And don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Kasi nga, road to 1,400 subscriber na tayo. So, malapit na yun mga laptop. Kung ikaw nanonood dito is bago ka pa lang, syempre mag-subscribe ka na para marami pang viewers na makakita nito ng video natin, no? And please share my videos mga laptop para marami pang bagong viewers na manonood sa ating videos. So, yun lang siguro mga laptop. Sana nag-enjoy ka and don't forget to like, share, and comment. So, yun lang. Peace out.